Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Epifanio Labrador, komentaristang walang inuurungan, walang kinakatakutan, komentarista na nagsasabi ng katotohanan lalo na kung pinaglalaban ay para sa mga maralita at sa mga inaapi ng mga tao mapang-abuso sa kanilang mga kapangyarihan. Epifanio Labrador, tagapagtanggol ng bayan! Sundan at pakinggan ang kanyang pakikipaglaban para sa karapatan ng ating mga kababayan. Epifanio Labrador! Magandang araw Pilipinas. Muli nandito naman po yung lingkod Epifanio Labrador sa ating programang Civilian Anti-Crime Group Epifanio Labrador. At syempre sa ating pagpapatuloy, binabati muna po natin ang ating mga kapatid Luzon, Visayas, Mindanao na patuloy po na nakasubaybay dito sa ating programa. Maraming salamat po. At syempre binabati din po natin ang ating mga kapatid sa abroad na patuloy po na nakasubaybay, tumututok dito sa ating programa. At maging sa ating mga bagong mga subscribers, maraming salamat po na may lagi namin kayo makakasama sa bawat araw po na tayo po ay may tinatalakay dito sa ating programang Civilian Anti-Crime Group Epifanio Labrador. Araw po ito mga minamahal ko mga kababayan, bago ang lahat sa ating pagpapatuloy, binabati muna po natin ang ating National Vice Supreme Commander Roldan Dumdum. Sa araw po ito mga minamahal ko mga kababayan, ay pag-uusapan po natin ang pailalim na tensyon sa magkabilang panig, sa panig ho ng Marcos at sa panig naman po ng mga Duterte. Usap-usapan po ngayon mga minamahal ko mga kababayan ang pailalim na pagkiluso ng mga Duterte para ho sa kanilang paghahanda sa darating ho na eleksyon. At plano ho ng mga Duterte na palusutin sa darating na eleksyon na ito ang kanilang mga aso o kanilang mga manok o kanilang mga tuta. Gustong tulungan ng administrasyong Duterte o ni Sara Duterte lahat po ng mga kaalyado nila na tatakbo ngayong senatorial election. Maging sa mga kaalyado nila sa baba upang sa darating ho na eleksyon o halalan ng presidente ay makatulong ho sa kanilang kandidatura. At syempre naman po, dahil ho sa alam ho ito ng Marcos, ang kinikilos ng mga Duterte, ay sila rin po ay kumikilos din po ngayon pailalim na kung saan hinahanda din po nila ang kanilang mga pambato sa eleksyon na 2000, kung di ako nagkakamali, 2025 bang eleksyon natin para sa senator at saka sa mga susunod na mga eleksyon tatakbuli yung mga mayor, congressman, gobernador. So lahat ho yan, pinaghahandaan ho yan ni Sara. Kaya ho siya nangungura kung sapagkat lahat ho yan ay bibigyan ho niya ng puhunan. Lahat ho yan tutulungan niya para ho sa pagdating ng panahon na siya naman po. At naiintindihan ko na po ngayon kaya itong si Romualdez maaga pa lang ho ay nakuha niya na yung lakas CMD, maging yung itong kay dating kay Digongyo. So para sa kanila hindi pa yun sasapat, kailangan pa rin po
Dahil mayroon po kasing mga politiko na independente na dapat makuha pa rin nila. Ngayon yung mga tao ho, akala nila okay lang ho ang sitwasyon. Pero hindi nyo po alam na mayroon po nga nangyayari nga pailalim ho na tensyon na hindi nahahalata pero ito po ay puro naghahanda. Sinisika po ni Sara Duterte na makakuha po ng limpak-limpak na pera nang sa ganon lahat po ng mga kaanib o mga mayors o congressman o gobernador na tutulungan niya ay mabigyan niya ho ng sapat na salapi. Nang sa ganon ay may pambili ho sila ng mga boto. Siyempre, pag natulungan ho ito ni Sara, itong mga kakampanya ho sa susunod na eleksyon, sa pagka-mayor, gobernador, vice mayor, siyempre, matutulungan din siya ng mga ito dahil siya po ay kaalyado. At siya yung naging financer kung bakit nanalo rin tong mga ito. Kaya ngayon po, lubos ko na nauunawaan na yung mga nasa taas pala na posisyon, ito pala sila ay namumuhunan din hindi lamang sa pagbili ng boto, kundi sila ay namumuhunan din sa mga politiko na gusto nilang maging kaalyado. Alam niyo mga kababayan, ganito rin po ang nangyayari sa side ho ng mga Marcos. Sila din po ngayon ay nag-iipon po ng mga kaalyado. Kaya sila din po ay talagang nag-iipon din ho ng mga pondo nang sa ganun ho. Lalong-lalo na ho ngayon. Lalong-lalo na ho ngayon. Alam niyo naman po, pababaho yan. Tatakbo ho ngayon yung mga kapitan. Marami mga kapitan ho ngayon na humihingi ho ng tulong sa mga kaalyado nilang mga mayor o mga mayors. Ito mga mayors, hihingi naman ho to ng tulong doon ho sa mas nakakataas sa kanila at yung mas mataas sa kanila, hihingi ng tulong hanggang parating na ho yan sa Pangulo. Ngayon, may mga bagong mga politikong salta. Yung mga bagong politikong yan, mga salta na yan, yan po yung inaabangan ngayon ng magkabilang panig na pumanig sa kanila. Nang sa gayon ay madagdagan ho yung kanilang puwersa. Ito natin namamalayan to pero ito po ngayon ang takbo. Ito po ngayon ang nangyayari. Akala lang ho natin normal lang. Marami ho kasing nagre-request kay Sara na nagpapatulong kay Sara dahil nga yung ibang mga bagong mga politiko at yung iba ng mga dati na nilang mga kalyado ay humihingi ho ng pang-finance dito kay Sara para pagdating ng eleksyon, itong mga kapitan na ito ay manalo sa pamamagitan ng kanilang pagbili ng boto. Siyempre, kailangan mapagbigyan ho yan ng mayor. At kailangan yung mayor mapagbigyan din itong mas nakakataas. Kasi ano yan parang kumbaga parang pyramid, no? Kailangan para manalo lahat ay kailangan magbigay ho ng finance yung nasa taas na kung saan tinutulungan din ng mga taong nandoon sa baba. Mga kababayan ko, napakahigpit ho ngayon ng underground na tension, isang pailalim na tension na hindi ho natin namamalayan pero nagkakagulo na ho pailalim. At itong dalawa pong ito, siyempre hindi ho papayag ang mga Marcos. Sa totoo lang, kaya nga sabi ng ating mga kababayan, pagdating ho ng halalan ng pagkapangulo, dito na ho makikita kung sino sa dalawang ito ang pipiliin, yung pamilyang Marcos ba o yung pamilyang Duterte. Alam naman ho natin na sa kasalukuyan ay mas madami ho ang supporter nito ni Marcos. Ewan ko lang ho dito sa mga Duterte sapagkat sila ho ay masyado na hong basa, masyado na rin silang malangsa na yung amoy nila dahil nga ho sa ginagawa ni Sara Duterte ngayon na pagnanakaw ng pera sa taong bayan. At siyempre, kung aalalahanin ho natin ang iniwan na kahapon ng kanyang ama bilang presidente, sabihin na natin na nakapatay ho silang ng mga adik pero mas marami ho silang napatay ng mga inosente na dapat ho nilang pagbayaran.
noong mga panahon ni Duterte, kung ako po yung tatanungin at yung maging ang ating mga kababayan na nakasaksi ng mga panahon na yun, masasabi ho talaga natin na nagmistulahong inutil, nagmistulang bulag, nagmistulang bingi, nagmistulahong inutil yung ating hukuman. Sapagkat napakarami hong mga tao na talagang nagreklamo ng mga panahon na yun pero wala hong nangyari dahil ang DOJ man na humahawak ng mga panahon na yon ay naging bingi sa katotohanan. At maging yung ombudsman na dapat ay kumakaso sa lahat ng mga pangungurakot ng Duterte ay naging bulag, kasi lahat sila appointed ng isang abusadong presidente na kung saan ginamit ho yung kanyang kapangyarihan at inabuso. Nag-ala Hitler ho siya. Kaya mga kababayan, nakikita ko na ho dito, ayon lang ho sa ating mga naririnig sa ating mga kababayan, at ito ay hindi pa naman positibo na ito na nga. Pero ito po kasi yung nagiging usap-usapan ngayon na maaaring sa susunod na eleksyon ay maaaring ang kapatid na ho ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang kanilang ilalagay sa posisyon bilang Pangulo ng ating bansa. Alalahanin ho natin na nandiyan ho si Amy Marcos. At siyempre, kilala naman ho natin ang mga Marcos pagdating ho sa kapangyarihan. Ngayon ho na nakabalik na ho sa kapangyarihan ng mga Marcos, naniniwala ho ako na maaaring naisin pa ho, tawag nito, nabubulol ako sa salitang Tagalog gusto pa rin ho nilang manatili sa pwesto. Kung hindi man ho si Amy Marcos, kung sakali ang maging presidente o papatakbuhin nilang presidente, maaaring itong si Romualdez. Ngayon, siyempre walang duda na talagang patatakbuhin ho ng mga Duterte bilang presidente ay itong si Sara. At malamang tumakbo po muli itong si Duterte sa pagiging vice presidente. Nang sa gayon, siya ho ang magsusupervise dito kay Sara. Katulad lang din ho yan. Nung si Sara po ang naging mayor, si Duterte naman po ang naging vice mayor. Bagamat siya ang vice mayor, siya po ang nasusunod. Siya po ang nagpaplano, siya po ang lahat-lahat. Kumbaga nagiging front na lang ho itong si Sara. Malamang at sa malamang, ito rin po ang mangyayari kung sakali ho na tumakbo itong si Sara Duterte bilang Pangulo ng ating bansa. Maaari hong itong si Duterte pa rin ang masusunod at maaari hong bumalik pa rin ang dati ho nating karanasan nung panahon na sila ho ay nasa katungkulan, lalong-lalo to kanyang ama. Kapag naging vice president ho ito, kahit po maging senator lang ho itong si Duterte, ay tiyak na tiyak ho. Kahit nga ho ngayon na hindi siya ang presidente, lahat ho ng kilos at galaw, plano ni Sara Duterte, lahat ho yan ay nakamonitor sa kanyang ama at siguradong ang kanyang ama ho ang may pakana ng kanyang mga ginagawa ngayon. Kaya mga kababayan, makikita ho ninyo, sinasalungat na ho ni Marcos yung lahat ho ng mga gusto ni Sara. Dahil gusto pong ipakita ni Marcos sa mga kababayan natin na bagamat sila ay magkasama sa pagtakbo o sila ay magkaalyado nung sila ay tumakbo bilang presidente at vice president, ay pinapakita ho ni Marcos ngayon na iba ang kanyang pananaw at iba ang kanyang naisin para sa bansang ito. Kung mararamdaman ninyo at makikita ninyo at maalala ninyo, iba ho ang pananaw ni Marcos sa mga Duterte. Si Marcos ho, ang gusto niya, manatili ho at ipaglalaban natin. Ayon pa kay Marcos, ipaglalaban natin ang sariling atin. Ibig sabihin ho, yung West Philippine Sea, at saka yung, mahirap kasi yung Carborosol ba yun? Na gustong ibigay ng mga Duterte sa mga Sino o sa China, ay iba naman ho kay Marcos. Ang sa kanya naman ho, ay gusto niya manatili hong sa atin. Ang atin talaga. Yan po yung sinasabi ko ngayon dahil po sa pagsalungat ni Bongbong Marcos sa kagustuhan ng mga Duterte, nagkakaroon sila ng iringan ngayon na hindi po natin nakikita
o nakikita ng hayagan. Pero pailalim ho, meron po silang mga ginagawa o mga pagkilos na sadyang masasabi mo talaga na pagdating ho ng tamang panahon ay makikita na ho natin ang katotohanan na sila mismo na magkakampi ay magiging mahigpit na magkalaban. Marami na ho nakakahalata. Darating ho ang panahon sa susunod na eleksyon o sa eleksyon, ang pinakamahigpit na magkalaban at talagang maglalaban bilang Pangulo ay sigurado hong itong dalawa. At maghihiwalay ho ito ng landas. Tandaan nyo yan. Dahil nakikita na ho natin sa umpisa pa lang. Sa umpisa pa lang ho, grabe na ho yung galit ni Sara Duterte dito kay Romualdez. At siyempre, alam ho ni Sara na kaya ho kinuha ni Romualdez yung grupo ng Lakas CMD. At saka yung grupo ng tatay ni Sara Duterte. Yung PDP laban ba yun? Marami na ho. Marami hong member dyan. Ibig sabihin, pag ilang congressman, pag 80% ng congressman ay nakuha ho ng mga Marcos, at 80% nakuha din ni Marcos yung mga membro ng mga gobernador, Check na ho, napanalo na ho. Kaya pinag-aagawan ho ngayon ng magkabilang panig na makuha nila yung karamihang mga gobyerno dyan, gobernador, congressman. Kasi yung mga congressman na yan, alam ho natin na sa bawat distrito, kapag ang congressman ay nagbigay ng payola o nagbigay ng pabor sa mga mayor, natural, yung mga mayor sa kanya ho maniniwala at sa kanya susunod. At syempre, kung ano yung kanyang gustong i-endorso, yun din ang i-endorso ng mga mayor sa kanilang mga kapitan. Yan naman po talagang kalakaran ngayon. Kaya nga ho, habang maaga pa lang ho, ay pinagsisikapan na ho ng dalawang panig. Ito maniwala ho kayo sa hindi. Maraming mga mayor ho ngayon na nililigawan ho nitong magkabilang panig. Nang sa gayon, nililigawan ng mga congressman pala at ng mga gobernador na kaanibo dito sa PDP laban, maging dito sa Lakas CMD. Kung di ako nagkakamali. Para ho palakasin ang puwersa ng mga Marcos o ng mga Duterte. Pero hindi pa po natin tukoy kung kanino po ba ang mas marami na kaalyado. O kanino ba yung simpatya ng mga congressman natin ngayon. Kung ang 80% ba o 90% ba kay Bongbong o na kay Sara. So depende po yan. So naniniwala ho ako dahil pareho silang kumikilos, malalaman na lang ho natin ito pagdating ho ng eleksyon. Pero ganun pa man, para ho sa mga kababayan natin na napupusuan nila, para ho sa mga kababayan natin ito lang ho para sa ating mga kababayan, mas maigi na daw, mas mabuti daw kung si Marcos. Dahil kung si Marcos, hindi po nangangamoy patay ang Pilipinas. At hindi nawawalan ng hustisya yung mga mahihirap. Ayon ho to sa tinong nababasa sa mga komento mas mabuti daw na si Marcos ang maging presidente kaysa kay Duterte. Sapagkat kahit papaano raw, nakikita naman natin sa Senado, di ba? Ngayon lang nangyari yan. Noong panahon ni Duterte, hindi mo makikita na may mga inaapi dyan, yung maliliit na mga tao. Hindi mo makikita dyan na inaano kasi walang pakialam yung presidente. Mas focus ang presidente sa, di ba? Ngayon, ultimo yung makikita ninyo, yung binaril doon sa Malabon. Sa Nabotas ba yun? Yung napatay ng mga pulis, binigyan ng pansin agad. Isa na doon si Libby. Yung pinlansya yung muka, tapos yung binulag. Ngayon lang yan, 'di ba? Yung mga napapansin na ngayon, ibig sabihin nagkakaroon na ho ng hustisya yung maliliit na mga kababayan natin. Nung panahon ni Digongyo, makikita ninyo panahon ni Digongyo. Matagal na yung Socorro na yan. Yung Socorro Bayanihan na yan. Ayon ho sa ating nakalap na matagal na palang marami nang nagpadala ng sulat. Nagrereklamo. Pero hindi ho pinansin ng panahong Duterte. Ngayon na lamang ho sila nabigyan ng pansin ng panahon ho
ni Bongbong Marcos, at nagpapasalamat po sila sa administrasyong Marcos sapagkat kung hindi naging presidente si Marcos ay malamang habang buhay hanggang ngayon marami pa rin nire-rape dyan sa Socorro, dyan sa lugar na kung saan yung kanilang iniidolo ay si Senyor Aguila. Hindi naman pwedeng gawing Senyor Aguila yun dapat dun Senyor Majimbu. Mataba at saka hindi siya pwedeng gawing senyor, bata pa yun ang dawat yung Junjun Majimbu. Alam niya, marami yung nagpapasalamat mga minamahal ko mga kababayan sapagkat ang pananaw ng ating presidente ngayon ay ibang-iba sa pananaw ng dating presidente na si Digongyo. Alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, dahil sa pinapakita ni Marcos na pagsalungat sa mga hindi magagandang gawain ng mga Duterte, mangyayari po ang panahon na talagang sila po mismo ang magkakatalo. Dito na makikita kung sino sa kanila talaga ang mahal ng taong bayan. Ang mga Marcos ba? O ang mga Duterte noong mga panahon nila na walang ibang pinayaman kundi yung kanila lamang sariling lugar. Walang ibang pinayaman kundi yung sarili lamang nilang bulsa. Halos lahat ng project ay napunta sa Davao lang Dito sa amin, maging sa ibang lugar, kung titignan ninyo, wala nagawang project si Duterte. Kundi kahit sa lugar ni Marcos, walang naging magandang project ang Duterte doon. Ang ginawa po ng mga pulis doon, ang naging project, pumatay ng pumatay kahit yung mga kalalabas lang sa kulungan na nagbagong buhay na, isinali pa rin kasi nga may patong sa ulo. Kaya mga kababayan, makikita na natin at sa matagal man o sa madali, makikita na natin at hayagan na natin makikita yung hidwaan nitong dalawang dating magkaalyado na ngayon ay talagang grabe pailalim yung kanilang kumbaga galawan. At malamang sa malamang makuha man ni Duterte ang buong Mindanao, pero hindi niya makukuha ang Kabisayaan, buong Kabisayaan at Luzon. Dahil sa totoo lang kung isusorbi mo po mismo ang Davao, napakarami pa po dyan mga pulubi. Marami sa mga kabundukan dyan ang naghihirap na hindi naman nakikita nito ni Duterte. Sa trilyon-trilyon nilang ninakaw, hindi po yan makakit ng bundok para lang bigyan ng sako-sako yung mga mahihirap dyan. Pumunta kayo ng Davao City, 100% marami yung namamalimos dyan. Marami yung mga mga street children dyan. Kung talagang matino to, magaling lang magsalita. Sasabihin niya, pag kami ang nasa posisyon, mawawala ang korupsyon. Dahil kami na lang yung maiiwan. Kaya ganun pa man mga minamahal ko mga kababayan, kahit pa paano naiibsan yung takot ng ating mga kababayan. Nung panahon na ni Marcos. Hindi kagaya nung panahon ni Duterte na kahit po yung mga walang ginagawang kasalanan, natatakot Bakit? Sa kaba, sapagkat kung sino-sino na lang po ang dinadampot ng mga alagad ni Duterte na kahit walang mga kasalanan ay pinapatay. Grabe ang ginawa ni Duterte. Tinanggalan niya ng moral o dignidad ang mga kapulisan. Ginawa niyang aso, ginawa niyang mga kriminal, ginawa niyang mga pusakal na mga halang ang bituka, yung mga kapulisan natin na kung makikita nyo hanggang sa panahon ni Marcos, nakikita dahil sila ay nasanay nung mga panahon ni Duterte, pinapakita pa rin nila sa administrasyong Marcos dahil po nakasanayan nila, akala nila na kahit si Marcos na ang presidente ay hindi sila mananagot sa kanilang mga ginagawang pagpatay basta-basta na lamang sa ating mga kababayan. Pero doon sila nagkamali dahil hinuhuli na po sila ngayon. Lahat po ng mga pulis na umaabuso sa kanilang kapangyarihan, hinuhuli na kinukulong na ngayon. Na siya naman pong kinagagalit ni Duterte o ni Sara sapagkat dahil yung mga yon ang nagtuturo doon si Duterte na maging pusakal sila nang sa gayon yung mga kababayan natin mawalan ng tiwala sa mga kapulisan. Hindi alam ng mga kapulisan na sinadya ni Duterte na tataasin yung kanilang sweldo para maging sunod-sunuran sila sa mga kagustuhan ni Duterte.
na maging talamak silang mamamatay tao, maging abusado ng sa ganon, mawalan ng kumpiyansa o tiwala yung ating mga kababayan sa mga kapulisan at sa mga ahensya na meron tayo dito sa ating bansa, nang sa ganon, maisingit nila at masabi nilang mas mabuti ang NPA. Hindi niyo po ba nakikita ang strategy ng mga Duterte? Sinisira ni Duterte. Sinisikap niyang masira mismo. Iba yung diskarte niya eh. Dahil ho sa binigyan niya ng susunod. Sino ba namang di matutuwang mga pulis? Dahil kay Duterte tumaas yung sweldo, pero hindi nila alam. Sa pagtaas ng kanilang sweldo, doon naman bababa yung kanilang moral, doon naman bababa yung kanilang dignidad, doon naman matatanggal yung tiwala ng tao sa kanila sapagkat wala silang pinagkaiba sa mga zombies na kahit sino na lang ay pwedeng kagatin. Yan po yung mga panahon natin na yun. Yan po ang totoong nangyayari. Para hong mga zombies, yung mga pulis. Lahat po na nakikita nila, natatanaw ng kanilang mga mata, naaamoy nila, pwede nilang barilin. O sa zombies kinakagat, pero sa kanila pinapatay nila sa pamamagitan ng baril. Nasa naman pong kinatutuwa ngayon ng ating mga kababayan sapagkat wala na pong mga zombies na pulis. Kung meron man nag-aala zombies na pulis dyan, siguradong kulong ka. O tingnan nyo ang nangyayari ngayon, di ba? Sa pag-upo po ni Marcos, napakarami pong mga zombies na pulis na nakukulong na, nananagot na. Nangyari lang doon sa Lucena, anak ng mayor, di ba? Yung mga palusot nila, tataniman ng bala, tataniman ng baril, kasi ng hold up, yung pala hindi naman, talagang napagtripan lang nila dahil may patong nga yung ulo. Wala silang pang-inom. Ang estilo po ng mga pulis ng panahon ni Duterte, pag wala silang pang-inom, at naintriga na nila yung pera doon sa kanilang mga asawa, hahanap po yan ng mga inosente, magdadala ng mga shabu, magdadala ng planted na 3-8, yung 3-8 na hindi pumuputok pag nasa baba, pag sa taas pumuputok. Hindi totoo yan. Tapos pagtapos silang patayin kahit inosente, lalagyan ng shabu sa bulsa at lalagyan ngayon, papahawak ngayon yung baril sa kamay. Pagdating ng soko, di ba? Nakita sa kamay yung baril eh. Pero yung baril na yun, yung madalas nilang ginagamit kapag sila ay pumapatay ng taong mga inosente. Nasa panahon naman ngayon ni Marcos ay hindi na ho pwede. Dahil talagang sususihin at talagang susuriin ng mga soko yan kung talagang planted yan o hindi. Kaya marami yung nagpapasalamat ngayon sapagkat matinuho ang utak ng ating presidente. Hindi naman po prepekto si Bongbong Marcos. Ako po, sa totoo lang hindi ako maka-Marcos. Hindi ako maka-Marcos. At lalong hindi na ako maka-Duterte. At mas lalong hindi ako supporter ng mga dilawan. Ibig sabihin neutral ho tayo dito. Simula ho na si Digongyo ay pinakita niya yung kanyang pagkademonyo, nawalan na ho ako. Nawalan na ho ako ng tiwala at nawala na yung aking pag-idol. Ngayon, pag may nakikita ho ako mabuti sa isang politiko, ay hinahangaan ko po yung kanyang nagawa ngayon. Hinahangaan ko po yung kanyang nagawa doon sa bagay na yun. Pero hanggang doon lang. Hindi ko nahahanga. Pag siya may nakagawa ng mali, kalaban niya ho ako. Pag siya ay nakagawa ng mabuti, kakampi niya ako. Ganun ho yun. Kaya mga kababayan, marami yung nagpapasalamat talaga kay Marcos. At sabi nga ng ating mga kababayan, kung mananatili kahit sino sa mga Marcos, mas okay na. Kesa naman, ubusin tayo at gawing mga zombies, yung mga kapulisan. Marami pa ho ngayon ng mga kapulisan nag-aala zombies ho. Pero sabi ko nga, alalahanin ninyo, hindi na ho si Duterte ang Pangulo ngayon. Para mag-ala zombies pa kayo na kahit sino na lang ay kakagatin ninyo. Kahit sino na lang ay papatayin ninyo. Hindi na pwede yun. Hindi na to panahon ng ng mga NPA. Bagamat mayroong isang NPA dyan na walang ibang ginawa kundi ang kumuha ng confidential funds. Sabi ng iba, wala naman sahod si Sara doon sa pagiging niya, DepEd wala palang sahod eh. Bakit gusto niyang agawin bakit gusto niyang kunin yung posisyon na yon? Wala nga siyang kwenta, wala nga siyang sweldo. Pero 100 times
yung kanyang kinukupit. Ginagamit niya yung kanyang dalawang ranggo para siya ay makakuha ng dalawang confidential funds. Sinong niloloko ninyo? Ha? Mga siraulot, mga gago kayo, mga followers na Sara Duterte. Mga bobo kayo, mga inutil din kayo. Isa kayo sa mga hayop dito sa ating bansa. Ano kayo, maka-China? Ha? Sabi ng iba, MPA daw ako, ba't daw kinakalaban? Sabi ng iba, sigurado ka, MPA si Sara, kinakalaban nga siya ngayon ng Black Party List ba yun? Oh? Yung dito yata yung kanila, Castro. Oh, di ba? Alam niyo mga kababayan, hindi na tayo pwedeng hinahamon ko po kayo, i-search nyo yung sisisigaw tong mag-ama, si Sara at saka si Duterte, nagsisigaw, mabuhay ang MPA! Para tapos yung usapan. Pwede naman ho sila magdramahan dyan eh. Pwede naman na, kunyari, mag-away tayo para isipin ng mga tao na kalaban kami ng mga MPA. Pwede naman, kahit ako presidente, tas MPA ako, sasabihin ko doon, gumawa kayo ng mga estilo dyan na hindi maganda, na ikakagalit ko. At kukontrahin ko yung para isipin nila, nakaaway nyo ko. Pwede naman yun eh. Alam nyo po, nasa Pilipinas ho tayo. Marami hong tolongges, marami hong hayop, sinungaling, traidor dito sa ating bansa. Pero ganun pa man, magpasalamat po tayong lahat sapagkat panahon ho ito ng isang Pangulo na kung saan binibigyan ho niya ng pagkakataon, pag-asa, hustisya, yung mga taong maralita. Hindi ho kagaya ng panahon ni Duterte na lahat ho ng mahihirap nating mga kababayan na lumapit sa DOJ hindi po nabigyan ng pansin. Mga kababayan natin na lumapit sa ombudsman na nireklamo yung mga abusadong mga politiko at mga pulis, wala hong nangyari. Mga kababayan natin na lumapit ho sa DILG, wala hong nangyari. Lahat ho yun, hindi pinansin. Kaya nga po napagkaisahan ng ating mga kababayan na magsumbong na lang sa ICC dahil wala po tayong justice system dito. Ayon naman kay Remulla, hindi kailangan ng ICC dito. Galit siya kunyari. Oh. Kasi gumagana naman yung justice system. Sinong niloloko mo? Sinong tinatarantado mo? Kung gumagana dito ang justice system, sa tingin mo, kailangan pang i-file ng ating mga kababayan yung kaso nila para kay Duterte doon sa ICC? Isa ka palang tanga, isa kang ugok, isa kang bobo, isa kang inutil, isa kang hudas, isa kang traidor, isa kang sinungaling. Ang pangit mo! Mga kababayan, sa nangyayari hong ito na pailalim na pagkilos ng magkabilang panig, ay masasabi ho natin kung sakali man po dito sa dalawa na to, ang masasabi ko lang ho sa inyo, mas mabuti na ho na si Marcos ang tulungan natin, ang pamilyang Marcos ang ipanatili natin sa pwesto. Nang sa ganon, hindi na po magkaroon ng marami pang zombies uli dito sa ating bansa. Parang nangyayari noon parang napapanood ko yung Train to Busan. Mga kababayan, muli po sa ating pag-uusapan dito na may lagi namin kayo makakasama at lalong-lalo na po doon sa ating mga subscribers, maging sa ating mga bagong mga subscribers na lagi po namin kayo makakasama dito sa ating programa. At sana po sa lahat ng ating mga suki at sa lahat ng ating mga patuloy na mga kasama dito sa ating pakikipaglaban, sa mga tunay natin na mga kasama, kaibigan, kapatid, na nakikisama dito sa ating programang Civilian Anti-Crime Group Epipanyo Labrador, naway lagi po ninyong tatandaan na huwag mag-skip ng ads. Dahil pag nag-skip po kayo ng ads, wala pong hihina po at wala pong kikitain itong ating programa. At sa lahat to ng sa lahat to ng mga i-skip ng ads, kukulamin ko po kayo. At syempre maraming salamat to. Doon po sa mga kababayan natin, kapatid natin, kasama natin dito sa ating pakikipaglaban, naway matulungan nyo ho itong ating programa. At doon po sa mga sumusobra na ho yung mga dollars nila dyan sa kanilang mga bulsa dyan sa abroad,
na mga kapatid natin, kababayan natin, baka naman po gusto ninyo magbigay ng kahit konting tulong ho dito sa ating programa. Muli sinasabi po ng inyong lingkod, mabuhay ang ating inang bayan, mabuhay ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.